Magandang gabi sa ating lahat. Okay, ako po ang inyong munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta sa ating munting tinig channel. Saan man kayong sulok ng mundo, and syempre Luzon, Visayas, and Mindanao, mabuhay po tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ano po ang pag-uusapan natin ngayon? Syempre, kakatapos lamang po ng hearing ng TRICOM kaugnay po sa mga nagpapakalat ng mga fake news or mga kasinungalingan. Pero, mga kamunting tinig, ito ay talagang iiyak naman dito ang mga Duterte diehard supporters sapagkat ang isa sa mga senatoriables ng PDP o kay padapa, wala ng laban, na kung saan ay ang kanilang chairman ngayon ay nakakulong sa dahil, walang iba kundi si Rodrigo Digong Duterte. At ang kanilang presidente ay itong si Robin Padilla na sinasabi ng karamihan walang alam na senador sa Senado. Sapagkat ito isa sa mga naganap noong March 11, 2025. Alam po ninyo kung ano po yung naging kaganapan na nagiging masilimuot ang nararamdaman ng mga Duterte diehard supporters. Doon sila nagwala, doon sila umiyak, doon sila nagdrama, doon sila nagtralala, okay? Na parang akala nila, mapipigilan nila yung pagdampot, paghuli, okay? Or pagsawata kay Rodrigo Duterte ng Interpol. At sa pabisa po ng tinatawag na arrest warrant from International Criminal Court. Itong pag-usapan natin ay ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi nakarating po sa kaalaman ng Korte Suprema na may isang a certain attorney na tumatakbo bilang senador ngayon sa ticket ng padapa, wala ng laban. At ang senador na yon ay walang iba kundi si senatoriables, si Attorney Lambino. Oo, yung itong mahilig magpetisyon-petisyon, di ba? Kasama ni Bondok, o kasama ni Attorney Torion, na kung saan sa kasagsagan po ng paghuli kay Rodrigo Roa Duterte, naku, habang in-interrogate, habang nakadetain po si Rodrigo Duterte doon sa Villamor na ginagalang naman ang kanyang karapatang pantao, ay itong si Lambino at saka si Torion bigla lamang pong nagpakalat ng false information. Ayon po yan sa Korte Suprema. Dahil kakatapos lamang po ng press conference ng tagapagsalita ng Supreme Court at ito po ay nilabasan ng show cause order itong si a certain Attorney Lambino. Dahil sa kanyang pagpapakalat ng kasinungalingan, na nag-release daw po ng TRO ang Supreme Court. Kasi si Torion, si Lambino, pumunta po sila doon sa Supreme Court kasagsagan ng paghuli kay Rodrigo Roa Duterte ng Interpol. Kasama po doon si General Torre na halos isumpa ng mga Duterte diehard supporters, no? Nung mga araw na yon, March 11, 2025. Kasi ang katotohanan doon, hindi po talaga nagpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapaakyat o ang pagpapadala kay Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Kasi nagbidabidaman tong si Torion, nagbidabidaman tong si Lambino, ayan tuloy, ang Supreme Court ay nagpalabas ng desisyon na show cause order. At kailangan sa loob ng 14 na araw, makumbinsi po ni Attorney Lambino ang Supreme Court, no? Dahil binigyan siya ng 14 na araw para ipaliwanag niya na para upang hindi siya magkaroon ng kasong administratibo. Ito yung nakakahiya, no? Tumatakbo kang senador, inaalay mo ang iyong sarili para di umano sa bayan. Okay? Hindi ka pang kilala ng tao. Pagkatapos ngayon, makikilala ka na ng tao sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kasinungalingan. Yun po ang epekto ng masyadong bilib sa sarili.
Ewan ko kung ano ang nakain ng attorney na ito na pinakalat nila na mayroong temporary restraining order na pinalabas ang Korte Suprema. Sabi ko nga sa inyo, paano maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema doon sa pagpapadala kay Rodrigo Duterte? Wala pong jurisdiction ang Supreme Court, right? Kailangan po tumugon ang ating bansa sa obligasyon natin sa Interpol. Alangan naman pigilan po ng ating gobyerno yan. Membro tayo ng International Police. Naturalmente, humingi po ang Interpol ng tulong at nagkipag-coordinate po sa ating gobyerno. Naturalmente, ang magtulong ay ang ating membro ng mga kapulisan. Nagkataon po na ang ating CIDG na direktor na walang iba kundi si Major General Torre na promote ngayon. 3-star general na po. Congratulations kay General Torre. Kaya grabe. Halos magwala, halos maglumpasay, halos mag-wild, talaga sa English pa, itong mga Duterte Dihad supporters dahil hindi nila natanggap na kinilala ng palasyo, kinilala ng ating mahal na Pangulo ang kagitingan ni General Torre from 2-star general to 3-star general. So ito po, balik tayo dito mga kamunting tinig. Yung nangyari ngayon na pagpapalabas ng Korte Suprema ng show cause order kay Attorney Lambino ay magpapakilala na bubutuhin niyo pa ba ito? Bakit kasi niya pinakalat at bakit kasi nila sinabi na nag-release ang Korte Suprema ng temporary restraining order? Para lang daw di umano pigilan ang paglipad ng eroplano na kung saan lulan ang former President Rodrigo Roa Duterte. Kasama po si Mel Daldea na nagpakalat din ng kasinungalingan na kung saan ay pinusasan ni General Torre dahil sa sobrang kulit. Muntik na siyang kasuhan ng obstruction of justice. Dahil po sa, siyempre, considering the age, and at the same time, may napakiusapan naman sila, parang hindi ata tinuloy ni Major General Torre ang pagkaso, even do nga kay Hanelet Avancenia, ang common law wife ni Rodrigo Duterte, parang yung physical assault na ikakaso ng pulis na pinukpok ng cellphone ay parang inurong na rin. Can you imagine that? So ito po, balik tayo sa usapin ng false information. Hindi ko maintindihan na kahit attorney ka, magpapakalat ka ng kasinungalingan para lamang po lukuhin mo ang mga taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, pinapasumite ng counter affidavit at kailangan magpaliwanag itong si Attorney Lambino na tumatakbong senador sa ilalim po ng partido ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay padapa, wala ng laban. Totoo man talaga, wala naman talagang laban. Sino ba naman ang magboto dyan kay Philip Salvador, kay Bundok, o kay Vic Rodriguez? Sino boboto dyan? Kay Lambino? Ngayon, lalong-lalo na ngayon. Kasi magiging masamang pangitain po ito, mga kamunting tinig. Attorney ka, you are lawyer by profession. Tapos, you simply offer yourself to the Filipino people so that they will gonna vote you to become one of the legislator in our country. Pagkatapos, dahil lang po sa talagang Duterte supporter ka, gagawin mo ang lahat para sabihin, paniwalain mo yung mga Duterte supporter na may ginawa kang relevant. Kasi ang pagtingin ko dito sa pag-iipal-epal ni Attorney Lambino, tsaka ni Turion, at saka yung mga kasama niya, para magkaroon ng name recall sa mga DDS. Actually, ang target ni Lambino, sabihin ng mga Duterte Dihad supporters na, ang galing-galing naman ni Attorney Lambino. Kasi po, gumawa talaga sila ng paraan para mag-file ng petition for temporary restraining order. At saka kung ano-ano pa dyan ng mga petition na puro naman dininay ng Korte Suprema, kahit na po yung petisyon na ginawa ng mga anak ni Rodrigo Duterte na si Baste, si Kitikiti, at saka kung sino-sino pa dyan, lahat na deny po yun. Kasi magiging mute an academic yun dahil si Rodrigo Duterte ay nandoon na po
sa International Criminal Court. Hinarap na po doon, oo, si Rodrigo Roa Duterte. So, pero hindi po totoo na nagpalabas po ang Korte Suprema ng temporary restraining order last March 11, 2025 upang tigilan ang paglipad ng eroplano lulan si Rodrigo Roa Duterte. Gets ha? Klarong-klaro po talaga yan. Pero bakit po kasi nagpa-interview at nagbigay pa ng information itong si Attorney Lambino? O kayo, mga Duterte Rehad supporters, niloko kayo. Oo, niloko kayo ni Attorney Lambino. Hangang-hanga pa naman kayo dyan sa kanya. 'Di ba? Dahil nga sa hindi kayo nag-iisip ng tama at kulang kayo sa tinatawag na analysis, you don't know how to apply principles of what we call this probability and assumption. Basta lang talaga maniwala lang kayo dyan kay Lambino na kung kuno may ginagawang mabuti para proteksyonan si Digong during that time, lalong napahamak si Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, anong masasabi ninyo mga Duterte Diehard supporters dahil naniwala talaga kayo na during the time, March 11, ay hindi po madadala sa International Criminal Court si Digong o ang inyong pambansang tatay na hukluban. Oo, na sabi nga ng iba, pasalamat ang sambayan ng Pilipino dahil sa wakas magkakaroon na po ng partial na victory para po sa mga pamilyang iniwan ng mga biktima ng war on drugs na walang kwenta ni Rodrigo Roa Duterte. So anong napala ninyo? Pinaniwala kayo ni Torion, pinaniwala kayo ni Attorney Lambino na March 11 ng gabi, nag-release po ng TRO. Kasi kung titingnan mo sa interview, grabe sila ka-confident para sabihin sa taong bayan na naglabas po ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Ang palagi nating in-explain, paano po sila maglabas ng temporary restraining order? Ang Supreme Court supposed to be dapat, wala nang registry. Wala nang jurisdiction, no? Kasi nandoon na po si Rodrigo Duterte sa dahi, Doon na po si Rodrigo Duterte humarap sa huwes ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber na kung saan sila po yung nag-determine that will be on September 23, 2025. Yun ay hearing para sa confirmation of charges. Doon po malalaman kung may ebidensya ba, may probable cause, o di kaya po ay ituloy po ba ang hearing or hindi. So doon po natin malalaman yan. At saka diskarte na po ng mga abogado yan, diskarte ng prosecutor, diskarte din po ng legal team ni Rodrigo Roa Duterte, no? So ayun. Pero klarong-klaro po talaga na dito may mga kaalyado talaga ang mga Duterte na gagawin po ang lahat para magsinungaling. Parang kahanay na ngayon si Attorney Lambino para ma-confirm niya lang o para mapatunayan niya lang sa mga taga-suporta ni Digong na, oops, nandito ako, tumutulong ako kay Tatay Digong, hindi niya na manipulate ang tao kasi klaro naman talaga, tutok ang Pilipino during that time. Blow by blow kasi ang mga balita at wala pong narinig ang taong bayan mula po sa mga mainstream media na ang Supreme Court ay nagpalabas ng temporary restraining order. Kaya po, ngayong araw lang, kanina, nag-announce po ang Supreme Court spokesperson na kung saan ay nag-issue po ng show cause order ang Supreme Court laban po kay Attorney Lambino sa pagpapakalat ng maling balita. Kaugnay po sa pag-release di umano ng Supreme Court ng temporary restraining order. Pero ganun pa man, maliwanag sa sikat ng araw na para lamang po magpalakas, magpasikat, makuha ni Attorney Lambino ang suporta ng mga Duterte Diehard supporters kuno loyal siya kay tatay niya Digong. Ayun, no? Ang ending tuloy, pinapaliwanag siya ng Korte Suprema. He needs to convince the Supreme Court para napaniwala at hindi po siya makakasuhan ng administrative.
Kasi pag nakasuhan ka ng administratibo, I don't know what will be the consequences of that actions. So pag ipursu ng Supreme Court, baka mamaya. I do not know kung that will be a ground for disbarment. Kung hindi naman, siguro paparusahan lang siya. Kasi min-align niya eh. Kung baga, himalayan the Filipino people and then Attorney Lambino wanted Filipino people make believe that there is what we call a temporary restraining order. No, parang masabi na, uy, may temporary restraining order naman pala, pero bakit po pinalipad pa talaga yung eroplano? Bakit hindi po talaga pinigilan? Eh, naglabas na po ang Supreme Court. Where in reality, wala pong nilabas ang Supreme Court na temporary restraining order para pigilan ang paglipad ni Rodrigo Duterte sakay ang private jet, no, papuntang Netherlands. Para doon po haharap si Rodrigo Duterte bilang akusado sa International Criminal Court Pretrial Chambers na kung saan sa bisa po ng arrest warrant ng International Criminal Court. So maliwanag na ha. So hindi lang po taong bayan na mga hindi sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte ang gustong ipaniwalain ni Lambino na may TRO. Kung di, tsaka may kasama pa siya. Parang si Attorney Torion nga nagsalita na din. Pero I do not know kasi I was not able to read particular ruling from the Supreme Court wherein the name of Attorney Torion included in that such kind of ruling. Pero it's very clear that that's the reason why I inform everyone, for those who are not able to read, for those who are not able to hear the news with regards to the pronouncement and ruling of Supreme Court, that this certain Attorney Lambino ran as a senator under the PDP wala nang laban tickets, okay, need to answer within 14 days. Kasi naglabas na po ang Supreme Court ng show cause order. Pag hindi po ma-convince ni Lambino ang Korte Suprema, ayun, magkakaroon po siya ng punishment. And that is what we call, kakasuhan siya administratibo. Pero maliwanag dito na isa siya sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ayun, ewan ko kung ano po yung mga giging defense ng a certain Attorney Lambino. Tumatakbo pa naman itong senador. Mantakin mo. Kung titingnan mo, galing-galing magpaliwanag, tapos parang wala namang ka-remorse-remorse si attorney, at parang wala naman siyang balak sabihin sa publiko. I do not know kung mayroon po siyang sinabi na, pasensya, hindi ko po alam, na mislook ko lang, I don't have any intention to malign, I don't have any intention to let Filipino people make believe that there are already TRO coming from the Supreme Court during that night. March 11, 2025. So, ang saya-saya nito, kasi unang-una, hindi lang po tayo na taong bayang matitino ang gusto pong imanipula nitong Attorney Lambino na ito, kung di po yung mga DDS din. But kung ganun pa man, nakakahiya. Maling-mali. Siyempre, attorney ka na naturingan, magpapakalat ka ng fake news. Ay samantala, sabihin pa natin, I am not aware of that, na nakagawa po ako ng ganon, I will make an apology. So it depends kung tatanggapin po ng Korte Suprema. Kasi parang ang Korte Suprema ngayon ang sinisisi ng mga Duterte diehard supporters kung dahil po bakit nakalipad ang eroplano, meron naman palang meron naman palang temporary restraining order, wherein sa totoo lang, alam po natin talaga na wala pong ipinalabas na temporary restraining order last March 11 ang Korte Suprema para pigilan ang paglipad ng eroplano ni Rodrigo Roa Duterte sa Dahey. Kaya kung ano man ang mga pinagsasabi ko dito, Duterte diehard supporters, ano ngayon ang masasabi ninyo kay Lambino? Suportahan nyo pa rin ba ito si Attorney Lambino? Ito ba yung gusto nyong iluklok bilang susunod na maging senador ng ating bansa? Yung reckless, yung hindi po pinag-aaralan muna bago sabihin, or he did it intentionally, kasi good or bad, publicity po yun, right? So sa politics kasi good or bad. Pero
Wala bang tiwala si Attorney Lambino sa kanyang kakayahan na makapture ang hearts ng mga Pilipino para iluklok siya bilang isa sa mga senador, no? Na hindi po siya gagawa ng mga false informations, okay? Intentionally or unintentionally. Kasi maaaring i-deny ni Attorney Lambino. Pero isa lang pong masasabi ko talaga, hindi po magandang hindi po magandang pangitain. Tumatakbo ka. Hindi ka pa nga nakaupo, sinungaling ka na. How much more pa kaya kung nakaupo ka? Papag-aralan mo siguro lahat kung paano mamanipula yung mga tao. So, tumakbo ka lang. Susuporta ka lang kay Rodrigo Duterte, suporta ka lang sa mga Duterte, pero hayaan mo, wag mong ikondisyon ang mind ng taong bayan. At saka, hindi naman po kami magkokomentaryo, sir, kung wala po kaming narinig o nakitang balita na kung saan ay pinapasubmit po kayo sa loob po ng 14 na araw ng counter affidavit trying to convince the Supreme Court na hindi kakakasuhan ng administratibo. Kasi Supreme Court na dito ang nalagay sa alanganin. You are a bar, you are what we call this lawyer by profession. You should know that, no? Dapat alam nyo yan kasi nasa code of ethics nyo yan na hindi po dapat kayo maggaganyan-ganyan, no? Sige, na magpakalat kayo ng information, tama ba? Bahagi pa ba yan ng pagiging abogado? Bahagi pa ba yan ng strategy for you to be able to capture the interest of the Filipino people, for them to be able to support your senatorial candidacy? Ganon. Hindi po maganda. So kayo mga Duterte supporter, sabi ko nga sa inyo, baguhin na ninyo yung paradigm ninyo. It's not too late to support this administration. Napakaganda. Mas lalong gaganda ang Pilipinas if we work hand together, understand together, and be a supporter of the administration. Kasi nga, hindi pa tapos ang administration ni PBBM. Bigyan nyo ng pagkakataon ng presidente kasi unang-una pa lang, first pa lang ng pamumuno niya, isang taon pa lang, grabe na yung mga achievement ni PBBM. Okay? So don't be jealous. Okay? At saka, please avoid propagating and false informations for the Filipino people convinced to believe what you believe in. Nakakahiya. Naku, Diyos ko. Ngayon, sinasabi ko na nga, ang sira na nga yung reputation ng PDP. Si Bongo na nga lang yung humahabol pa. Samantalang ito may binunyag sa kanya si Asherto at nabubuhay yung mga accusations laban kay Bongo. So, ayan, mga kamunting tinig, gusto ko lang pong sabihin sa inyo at sa mga Duterte diehard supporters dyan, baka mamaya mag-iiyakan na naman kayo. Hindi pa ako yung kalaban ninyo, kundi yung ating arguments. Kayo, bubutuhin nyo ba yan? Bahala kayo dyan. Abangan natin what will be the response of Attorney Lambino doon po sa inisyo ng Supreme Court na show cause order at saka ikumbinsi niya dapat ang mga huwes na hindi po siya patawan ng administrative case. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Have a nice day and God bless everyone. So hanggang sa muli, nais ko lamang pong sabihin kung sino po dito sa inyo ang bago sa ating Munting Tinig channel. Please, huwag nyo naman kalimutan na manood ng ating mga advertisement for economic purposes. Oo, no? Sa mga gusto po magpa-super chat, okay, magpakulay o magpa-Gcash, maraming salamat. At syempre, kung sino po gusto na mag-join sa ating Munting Tinig channel community, pwede niyong i-click ang join at mamili kayo sa kung ano lamang po ang inyong kayang itulong financially sa ating channel. Okay? Maraming salamat po at salamat sa mga ordinaryong Pilipinong may munting tinig. Okay? Tayo po again, ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye! Adios, Adios, Patria Adorada. Okay, by the way, maraming salamat pala. Okay, road for 134,000 na tayo. Huwag kalimutan please lang, mag-share kayo, no? At pasensya po kung halimbawa hindi po maganda yung tunog ng microphone ko kasi binigay lang naman ito sa akin. Pero hayaan ninyo, pag
luwang-luwang na tayo, ay i-update po ni Sir Glenn ang kanyang mga vlog equipments, no? Ngayon pa lang, tiis-tiis nyo lang muna. Ang importante yung content, ang importante yung substance, okay? Ang importante yung ating passion to enlighten the mind of our fellow Filipinos. And of course, my passion and determination to learn something from you as my viewers, as my subscribers, as my supporters, and fellow Filipinos. Filipino who assets, who are an assets of our country, not a liability. Bye-bye again. Adios. Oh. Wait lang guys ha.